King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 665. Hindi ba sumasakit ang bewang mo kapag nagsalita ka? Sa loob ng libingan. Meow meow. Hinawakan ng maliit na pas ang magnanakaw ang lilang sungay at umupo sa likod ng halimaw na hari na may isang matagumpay na ekspresyon. Brother Cat, ibalik mo sa akin ang sungay. Galit na galit si Meng Shi na siya ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Gayunpaman, matagumpay na nakontrol ng maliit na pas ang magnanakaw ang halimaw na hari, kaya hindi ito natakot kay Meng Shi. Sa kabaligtaran, nag-face-face pa ito sa kanya. Shua! Ang mata ng langit sa kalangitan ay nagpakita ng mahinang kislap at nawala. Yung Zhaofang. Ang puso ng mainit na kabataan ay nahulog. Hindi niya inaasahan na si Zhaofang, na tila sumukol na sa dugo ng demigod, ay maaaring gumamit ng mga ganoong pamamaraan mula sa malayo upang makipagkompetensya pa rin sa tatlong King Prodigy. Kung ang tatlong King Prodigy ay nasa isang estado pa rin ng equilibrium, si Zhaofang ay walang nagawa, ngunit si Nan Gongsheng ay nasa The Huddle kanina dahil kay Meng Shi at ang mainit na kabataan na nagtutulungan, kaya, si Zhaofang ay namagitan. Ibig sabihin, hindi ako magkakaroon ng advantage kahit na makipagtambol ako kay Meng Shi. Higit pa rito, ang halimaw na hari ay nasa panig ni Zhaofang. Ang ekspresyon ni Wenluan ay patuloy na kumikislap. Tila napagtanto niya na, kahit nawala si Zhaofang, tila kontrolado niya ang sitwasyon. Whoosh! Lumipad ang dugo ng demigod patungo sa kaibuturan ng gitnang puntod. Sundan mo, si Nan Gongsheng ay naging silver streak at hinabol ito. Ngayong ang Beast King ay kontrolado na ng maliit na pas ang magnanakaw, kahit na hindi katugma si Nan Gongsheng sa tambalan ni Wenluan at Meng Shi, hindi siya natakot sa kanila. Nagkatinginan sina Meng Shi at Wenluan. Malinaw na gustong makipagtambalan ni Meng Shi upang maibalik ang purple na sungay, ngunit bahagyang nag-alinlangan si Wenluan. Shua! Ang mata ng langit ay lumitaw sa itaas ng maliit na pas ang magnanakaw at nagpakawalan ng isang pagdagsa ng magnificent power. Ang mga ekspresyon ni Wenluan at Meng Shi ay kapansin-pansing nagbago. Mahirap para sa kanila na isipin na ang mata ay may totoong king intent. Napakahirap para sa kanila na maibalik ang lila na sungay laban sa kombinasyon ng Eye of Heaven, ang munting pas ang magnanakaw, at ang halimaw na hari. Meow! Hindi pinansin ng munting pas ang magnanakaw ang dalawa at kinokontrol ang halimaw na hari upang sundan ang dugo ng demigod. Sa huli, walang nagawa sina Meng Shi at Wenluan. Itinoon nila ang kanilang mga mata sa dugo ng demigod. Hindi nagtagal ay naabutan nila si Nan Gongsheng. Weng! Gumamit si Nan Gongsheng ng special secret technique at nagawa niyang pigilan ang dugo ng demigod, ngunit sa sandaling ito naabutan ng maliit na pas ang magnanakaw na sina Meng Shi at Wenluan. Nang walang sinasabi, agad na sinimulan ni Wenluan ang pag-atake kay Nan Gongsheng. Zhaofang, tulungan mo ako. Bulalas ni Nan Gongsheng. Nahulaan niya kung sino ang may-ari ng mata. Na parang nagre-react sa kanyang pakiusap. Boom! Inatake ng maliit na pas ang magnanakaw sina Nan Gongsheng at Meng Shi. Agad na naging magulo ang sitwasyon nang magtulungan ang munting pas ang magnanakaw at si Nan Gongsheng upang labanan sina Meng Shi at Wenluan. Isinasantabi kung sino ang kukuha ng dugo ng demigod sa dulo, ang dalawang pares ay nasa magkaibang panig mula sa simula. Ang Eye of Heaven ni Zhaofang ay maaaring umatake anumang oras. Natigilan ang mainit na kabataan at nakipag-usap kay Meng Shi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wenluan na ang pinaka-nakakatakot na kalaban ay hindi si Nan Gongsheng, kundi si Zhaofang. Nasa labas si Zhaofang, at maaari siyang umatake gamit ang kanyang Eye of Heaven anumang oras. Bagamat ang battle power ni Zhaofang ay maaaring hindi kasing husay ng tatlong King Prodigy, ang kanyang tunay na katawan ay wala dito, kaya mas madali niyang makontrol ang sitwasyon. Ngunit hindi tayo madaling sumuko sa dugo ng demigod. Paanong hindi alam ni Meng Shi iyon? Kapag nakuha na ni Nan Gongsheng ang dugo ng demigod, siya ay magiging isang hari, at ang pag-aalaga sa kanyang mga kaaway ay magiging kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Ang tatlong King Prodigies ay nasa isang pagkapatas na walang landas ng pag-urong. Samantala, nakaupo si Zhaofang sa hidden book room at mahinahong nagbabasa ng kanyang libro. Hindi masama,
hindi masama. Isang patak lang ng dugo ni Demigod ang pumipigil sa tatlong King Prodigy. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Matapos makontrol ang Beast King, alam ni Zhao Feng na ang tagumpay ay kalahati na sa kanya. Nang umalis siya sa Heart Healing Palace, binalak na ni Zhao Feng na kunin ang purple na sungay. Pagkatapos ng lahat, magiging mahirap para kay Zhao Feng na makipag-away sa tatlong King Prodigy ng direkta. Medyo mahina nga siya sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang lilang sungay, nagsimulang umikot ang tubig. Hindi na niya kailangan pang matakot na makipaglaban sa tatlong King Prodigy. Shua! 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 Binuklat ni Zhao Feng ang libro. Dahil may sapat na oras, binasa niyang mabuti ang lahat ng nilalaman. Kahit papaano ay naramdaman ni Zhao Feng na ang mga aklat na ito ay may sariling kamalayan, na parang may mahiwagang kapangyarihan ng enerhiya sa pag-iisip sa loob nila. 1 o 2 araw lang ang kailangan ko para matapos ang lahat ng libro. Inaasahan ito ni Zhao Feng. Hindi nagtagal ay nakompleto niya ang limitasyon sa 50 aklat at ginugol ang higit pa sa kanyang pagtuon sa sentrong libingan. Nag-aaway pa rin ang tatlong King Prodigy at ang munting pas ang magnanakaw. Wala sa 4 ang maaaring kumuha ng dugo ng Demigod at makatakas ng medyo matagal. Makalipas ang 1 araw, dinala ng dugo ng Demigod ang grupo sa kailaliman ng libingan. Mayroong malakas na aura ng mga multo dito, at paminsan-minsan ay lilito ang makapangyarihang mga espiritu ng puot. Marami sa kanila ay mga hari noong sila ay nabubuhay pa, at bagamat ang karamihan sa kanilang kapangyarihan ay naglaho pagkatapos nilang maging mga espiritu ng puot, sapat pa rin ito upang guluhin ang tatlong mga alilang hari. Sa kabutihang palad, ang mga espiritu ng puot ay natakot sa dugo ng Demigod at hindi nang ahas na lumapit dito, kung hindi, kung dumating ang ilang espiritong hari at isang hukbo ng mga espiritu ng puot, maaari nilang patayin ang lahat. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nag-utos sa halimaw na hari na sundan ng mabuti sa likod ng dugo ng Demigod. Ang dugo ng Demigod ay magbabawas ng mga panganib sa libingan ng 70%. Tulad ng inaasahan sa isang ipinagbabawal na lugar sa Demigod Forgotten Garden. 70% ng mga tao sa ibaba ng Void God Realm ay mamamatay kung pupunta sila rito. Maging ang mga hari ay maaaring hindi maka-atres ng hindi nasaktan. Nanlamig ang mga buto ni Zhao Feng dahil sa nakita niya sa mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang tatlong King Prodigy ay malamig din, ngunit hindi na sila umatras. Ang pagsunod sa dugo ng Demigod ay talagang ang pinakaligtas na paraan, at ito ay kumakatawan sa mahusay na mga gantimpala sa parehong oras. Nan Gongsheng, may mungkahi ako. Biglang sabi ni Meng Shi. Anong mungkahi? Walang emosyong sagot ni Nan Gongsheng. May tulong siya ngayon sa maliit na magnanakaw na pusa, kaya hindi siya natakot na magsama sina Meng Shi at Wen Luan. Dapat tayong magtulungan at kunin muna ang dugo ng Demigod sa libingan. Pagkatapos ay magdedesisyon tayo kung paano ito hatiin. Mungkahi ni Meng Shi. Nang marinig iyon, bahagyang naantig si Nan Gongsheng. Masyadong nakakatakot ang libingan na ito. Sino ang nakakaalam kung anong mga panganib ang taglay nito? Ngunit sino ang mag-aalaga sa dugo ng Demigod? Tanong ni Nan Gongsheng. Sa sandaling ito, ang dalawang pares ay nagsama-sama upang higpitin ang dugo ng Demigod, ngunit may mga makapangyarihang espiritu ng puot at maging ng puot na espiritong mga hari dito na aatake sa kanila upang hindi sila makatayo ng magkasama. Ginawa ng lahat ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga pag-atake ng mga hari ng puot na espiritu. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay agad na ikan-away ang kanyang mga kuko at inalok na gawin ito. Nagpakita si Nan Gongsheng ng kakaibang ekspresyon. Hindi. Agad na umiling ang mainit na binata. Sa likod ng maliit na magnanakaw na pusa ay si Zhao Feng, at ang kanyang Eye of Heaven ay napakahirap pakitunguhan. Sa puntong ito, hindi maisakatuparan ang plano. Ang tatlo pang iba ay hindi makakaramdam ng ligtas kung ibang tao ang kumokontrol sa dugo ng Demigod. Sa sandaling ito, Shua! Isang mata ang lumitaw sa itaas nila at naging sanhi ng pagyanig ng puso ng tatlong King Prodigy. Ang mainit na kabataan at si Meng Shi ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Junior Marshal Brother Zhao, ano ang iyong mungkahi?
Tumingin sila sa Eye of Heaven na may komplikadong mga ekspresyon. Bagamat ang lakas paglalaban ni Zhao Fang ay hindi kasing lakas ng mga kababalaghang king, siya ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Madali lang. Bakit hindi hatiin ang dugo ng demigod sa 4 na bahagi? Magiging patas sa ganoong paraan. Isang boses ang nagmula sa mata ng langit kasabay ng pagbaba ng isang napakagandang aura. Hatiin ito sa 4. Nagsalubong ang kilay ng lahat. Parang hindi nila ito naisip noon, sadyang nakakatakot ang kapangyarihang nakapaloob sa dugo ng demigod. Una, hindi sila sigurado kung ang dugo ng demigod ay maaaring hatiin sa 4 na bahagi. Ang dugo ng demigod ay isang patak lamang ng dugo, ngunit mayroon itong sariling kamalayan. Kung pilit nilang paghiwalayin ito, maaaring sumabog ang dugo ng demigod, at ang kapangyarihan yon ay maaaring pumatay sa mga hari. Hihihi. Kapag pilit nila itong hinati, siguradong magpupumiglas ang dugo ng demigod, at hihina ang kamalayan nito. Kapag ang resistensya ng dugo ng demigod ay nasa pinakamababang punto, ang aking spatial movement ay maaaring maalis ang lahat ng ito. Si Zhao Fang ay may sariling mga plano sa isip. Nagpa siya ang ibang tao na subukan ito. Meow meow. Inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw ang Shadow Kill Imperial Dagger sa hangin sa itaas ng dugo ng demigod. Magtulungan at pagsamahin ang iyong kapangyarihan sa Shadow Kill Imperial Dagger, pagkatapos ay hatiin ang dugo ng demigod. Iminungkahi ni Zhao Fang. Ang 3 pang King Prodigies ay mahinang tumango. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay isang sagradong sandata ng Dao of Assassination na maaaring baliwalain ang depensa. Ito ang pinakaangkop na bagay upang hatiin ang dugo ng demigod. Weng. Sa gitna ng maliit na pas ang magnanakaw, pinagsama ng 3 King Prodigy ang kanilang lakas sa Shadow Kill Imperial Dagger. Gayunpaman, bago maputol ang Shadow Kill Imperial Dagger. Weng. Boom. Pinalipad sina Nan Gongsheng, Meng Shi, Wen Luan, at ang Beast King. Sa gitna nila, tumulo ang dugo mula sa bibig ni Meng Shi, at pinandilatan niya ang Eye of Heaven na may malamig na ekspresyon. Ang iba ay tumingin kay Zhao Fang na may galit din. Kung hindi lang eyeball lang ang nasa taas nila, baka magkatambal sila at atakihin siya para ilabas ang galit. Aksidente. Ngumiti si Zhao Fang. Ang dugo ng demigod ay parang buhay na nilalang na nakakaramdam ng takot. Kung magpanik ang aso, tatalon ito sa bakod. Kung ang dugo ng demigod ay puputulan, magkakaroon ito ng pagpapasya na sirain ang sarili. Ang mungkahi ni Zhao Fang na hatiin ito ay nauwi sa kabiguan. Pakiramdam ni Wen Luan ay parang niloko siya. Hatiin ang dugo ng demigod. Iyon ay isang bitag lamang. Hindi ba masakit ang bewang niya sa pagsasalita? Weng. Napaatras ang 4 dahil sa dugo ng demigod, at hangin na ang aura nito habang patungo ito sa mas malalim na bahagi ng libingan. Tara na. Walang sapat na oras ang grupo para tanungin si Zhao Fang. Agad nilang hinabol ang dugo ng demigod. Mahina na ngayon ang aura ng dugo ng demigod. Mawawalan ito ng malay pagkatapos ng 2 pang araw, pagkatapos ay hindi na ito makakalaban. Naglaho ang Eye of Heaven ni Zhao Fang nang bumalik ang kanyang malay sa Hidden Book Room. May natitira pang ilang dosenang mga libro. Inabot ni Zhao Fang ang isang libro nang walang pagtutol. Ang limitasyon sa 50 aklat ay tila tumaas sa nakalipas na 2 o 3 araw. Nang hindi na nag-iisip ay natapos na niyang basahin ang lahat ng libro sa Hidden Book Room. King of Gods, Kabanata 666. Demigod bahagyang pag-iisip. Sa wakas ay natapos ni Zhao Fang ang lahat ng mga libro sa Hidden Book Room. Malinaw na malinaw sa isip niya ang laman ng mga libro. Talagang interesado si Zhao Fang sa mga aklat na ito, at nabasa niya ang mga ito mula simula hanggang wakas. Dahan-daang ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Nadama niya na ang mga nilalaman ng mga libro ay naglalaman ng isang mahinang tipak ng kapangyarihan ng enerhiya sa pag-iisip. Ang lahat ng kaalaman ay natipon sa isa. Biglang nagsimulang umilo ang mahinang liwanag mula sa bawat libro. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Pakiramdam niya ay hindi simple ang mga aklat na ito, at iniisip niya kung ano ang mangyayari kung natapos niya ang lahat ng ito. Boom! Boom! Ang lahat ng mga libro sa silid ay biglang kuminang at nagsimulang masunog.
Ito ay. Agad na nakabantay si Zhao Fang. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Pagkatapos ng lahat, ito ang Demigod Forgotten Garden, at walang masusukat sa mga normal na pamantayan. Makalipas ang ilang paghinga, nang matapos ang pagsunog ng mga libro, nagsanib ang mga ito sa isang mahinang transparent na liwanag na konektado sa kaalaman sa isipan ni Zhao Fang. Shua. Ang mahinang liwanag ay sumanib sa kaalaman sa isipan ni Zhao Fang. Junior, ako ang demigod kunyon. Napakaswerte mo, nakapasa ka sa pagsubok ng isang demigod. Isang boses ang narinig sa isipan ni Zhao Fang. Isang mahinang tipak ng liwanag na naglalabas ng banal na aura ang pumipilit sa kamalayan ni Zhao Fang. Demigod kunyon. Siniyasat ni Zhao Fang ang transparent na mahinang ilaw. Kung ito ay isang normal na henyo dito na humaharap sa gayong swerte, napuno na sila ng saya at gulat. Pagkatapos ng lahat, ang mahinang liwanag na ito ay maaaring isang uri ng mental energy inheritance na iniwan ng demigod. Gayunpaman, si Zhao Fang ay hindi nabaguhan, at nakipag-ugnayan na siya sa Purple Saint Partial Spirit noon. Ang Purple Knight Sacred Lord ay dating Mystic Light Realm Sacred Lord, samantalang ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay kalahating hakbang papasok sa Heavenly Divine Realm. Ikaw ba ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden? Tanong ni Zhao Fang. Nakakatawa. Naglakas loob ka bang tanungin ang aking pagkatao? Ako ay isang bahagyang espiritong kamalayan ng Demigod kunyon. Ang boses ng mahinang liwanag ay tila bahagyang nagalit, at isang nakakatakot na mental energy pressure ang bumaba. Parang madudurog ang langit at lupa. Naiihi na sana ng mga normal na tao ang kanilang pantalon at yumoko, ngunit nanatiling walang emosyon si Zhao Fang at umaktong parang hindi siya mapalagay. Junior, makinig ka sa payo ko at baka matanggap mo ang mana ng isang demigod. Maging ang Demigod Forgotten Garden ay maaari mong mamanahin. Sabi ng boses sa superior tone. Demigod Inheritance. Manahin ang buong Demigod Forgotten Garden. Nang marinig iyon ni Zhao Fang, hindi napigilan ang kanyang puso na bumilis. Junior, payag ka bang maging alagad ko? Gayunpaman, nang marinig ni Zhao Fang ang lahat ng mga pangakong iyon ay malamig siyang ngumisi. Ang isang maliit na bahagyang pag-iisip ay nangangahas na tawagin ang sarili na isang demigod. Nang marinig iyon ng mahinang liwanag, hindi nito maiwasang manginig. Junior, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong maging sanhi ng pagkawasak ng iyong kaluluwa sa isang pag-iisip lamang. Ang mahinang liwanag ay ngumisi, at ang imahe ng langit at lupa ay nabasag sa dimensyon ng kaluluwa. Hihihi, ikaw ay isang maliit na partial thought na nagpapanggap na may kapangyarihan ng isang demigod. Para kang nagpapanggap na tigre, pero aso lang ang tingin sa iyo ng iba. Nanunuya si Zhao Fang. Siya ay kalmado habang nakikita ang imahe sa kanyang kaluluwa dimensyon. 99% ng iba pang mga henyo na mas mababa sa antas ng isang hari ay malilinlang, ngunit si Zhao Fang ay dalubhasa sa Tao of the Soul mismo, para hindi siya malinlang nito. Naabot niya ang isang mataas na kasanayan at pangunawa sa Tao ng kaluluwa. Nahulaan ni Zhao Fang na ito ay isang partial thought sa sandaling nakita niya ang mahinang liwanag. Magkaiba ang partial thoughts at partial spirits. Ang Purple Saint na partial spirits ay isang hindi kumpletong kaluluwa, na may higit na kaalaman kaysa sa isang partial thoughts. Ang partial thoughts ay isang natitirang pag-iisip na naglalaman ng kaunting kaalaman ng may-ari noong sila ay nabubuhay pa. Sa makatuwid, hindi natakot si Zhao Fang sa tipak na ito ng isang demigod partial thought. Junior, nililigawan mo si kamatayan. Ang demigod partial thought ay umungal sa galit. Ang aking martial ancestor ay isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Sa tingin mo ba madadaya mo ako ng ganito lang? Malamig na ngumisi si Zhao Fang, at ang kanyang God Spiritual Eye ay naglabas ng nakakatakot na aura na sumisira sa imaheng nilikha ng demigod partial thought. Junior, tumigil ka, nanalo ka na. Ang mahinang tipak ng liwanag ay tila lumabo kapag nakaharap sa aura mula sa God Spiritual Eye ni Zhao Fang. Para itong kandilang sesabog. Sampay ng demigod partial thought sa puso nito. Ang taong ito ay dalubhasa sa Tao of the Soul at may napakalakas na kapangyarihan sa Eye Bloodline. Ang mismong Eye Bloodline ay hindi rin simple.
Higit pa rito, sinabi ni Zhao Feng na ang kanyang martial ancestor ay isang mystic light realm sacred lord. Natakot din iyon. Malamig na tumawa si Zhao Feng at binawi ang aura mula sa kanyang god spiritual eye. Kung hindi dahil sa katotohanang nag-specialize siya sa mental energy at may god spiritual eye, baka nalinlang siya ng demigod partial thought. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay nanatiling kalmado at nakita ang plano nito. Ano ang kahulugan ng isang demigod partial thought na nakatago dito? Magkano ang alam mo tungkol sa demigod Forgotten Garden? Tanong ni Zhao Feng. Nagalit ang demigod partial thought, ngunit wala itong nagawa kundi ang sumagot. Ang kaluluwa ng demigod ay nawasak ng god tribulation matagal na ang nakalipas. Iilan lang ang demigod partial thoughts na nakakalat sa demigod Forgotten Garden, at isa na ako doon. Ang demigod partial thought ay hindi nang ahas na magtago ng anuman. Ang kabataang ito ay kalmado at may isang mystic light realm elder sa likod niya. Kung nagsinungaling ito dito, makikita ito sa lalong madaling panahon. Naunawaan ni Zhao Feng ang nangyari bago at pagkatapos. Matapos mamatay ang demigod, ilang partial thoughts na lang ang natitira, at ang demigod partial thought na ito ay inilagay sa hidden boom rook dahil ang demigod ay madalas manatili dito noong nakaraan, kaya dito ipinanganak ang mga alaala ng partial thought. Matapos basahin ni Zhao Feng ang lahat ng mga libro, nagising ang butil ng demigod partial thought. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na mabaigo matapos maunawaan ang lahat. Ang demigod partial thought na ito ay tila walang gaanong halaga, at wala itong kontrol sa demigod Forgotten Garden. Junior, huwag mo akong maliitin. Bilang isang demigod partial thought, mas kilala ko ang demigod Forgotten Garden kaysa sa iba. Higit sa lahat, mayroon akong kaunting pagkakataon na makabawi bilang demigod. Agad na sinabi ng demigod partial thought. Sa ngayon, ito ay napakahina, at nag-aalala na baka patayin ito ni Zhao Feng kung wala itong halaga. Mabawi bilang demigod. Bahagyang nagulat si Zhao Feng nang marinig niya iyon. Sa bagay, partial thought lang naman. Kahit na ang Purple Saint Partial Spirit ay hindi makakagawa ng ganoon kahit na ito ay nasa buong kapangyarihan. Magagamit ko ang rebirth from blood kung makuha ko ang dugo ng demigod. Sinabi ng demigod partial thought sa isang nakahihigit na tono. Muling pagsilang mula sa dugo. Nabalitaan ni Zhao Feng ang alamat na ito, at ang mga aklat sa hidden book room ay may isang bagay tungkol dito. Sa teorya, ang isang patak ng dugo ng demigod at isang bahagyang pag-iisip ng demigod ay maaaring magdulot ng muling pagsilang, ngunit napakaliit ng pagkakataon na maabot nito ang pinakamataas na lakas nito. Hihihi. Alam mo talaga ang balita tungkol sa dugo ng demigod. Pero kahit makuha ko, gagamitin ko lang sa sarili ko. Ngumisi si Zhao Feng. Mukhang naunawaan ng demigod partial thought ang ilan sa kanyang mga alaala. Nagsasayang ka. Kapag ako ay isilang na muli, maaari kong gisingin ang mga kakayahan ng demigod, kabilang ang mga mana at alaala. Galit na sabi ng demigod partial thought. Hindi sumang-ayon si Zhao Feng. Tumahimik siya. Walang alinlangan, kung ang isang demigod ay muling ipanganak, ang halaga nito ay higit pa sa isang patak ng dugo ng demigod. Sa madaling salita, ito ay katumbas ng pagsisikap na buhayin ang demigod, ngunit ang gayong plano ay mapanganib din. Hindi sigurado si Zhao Feng kung ano ang pipiliin, at wala man lang siyang dugo ng demigod ngayon. Manatili lamang dito. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay malapit nang umalis. Maghintay. Bulalas ng demigod partial thought. Isa lang akong partial thought. Hindi ka panipaniwala ang pagsasama-sama ko, kung hindi ka mabilis gumawa ng isang bagay, makakaraos na lang ako ng ilang araw pa. Ang mahinang liwanag sa isip ni Zhao Feng ay napakadilim na parang ito ay malapit ng maglaho anumang oras. Nag-isip sandali si Zhao Feng at maingat na gumamit ng tubig mula sa lawa sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata upang ibalot ang demigod partial thought. Ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Zhao Feng ay may kaugnayan sa tubig, at ito ay may kakayahang magpagaling. Sa tulong ng tubig, naging matatag ang mahinang liwanag. Pagkatapos ay kumuha si Zhao Feng ng malalim na berdeng lung. Green Spiritual Gourd. Ang demigod partial thought ay tuwang-tuwa at dumiretso sa Green Spiritual Gourd. Ang Green Spiritual Gourd ay mas angkop para sa demigod partial thought na tirahan,
at sa isang tiyak na lawak, maaaring pagalingin ito ng lang. Sa mga alamat, nagtago ang ilang hari at emperor sa Green Spiritual Gourd, at libu-libong taon na ang lumipas, nagnakaw sila ng ilang katawan at muling isinilang. Hindi parang ang demigod partial thought ay hindi maaaring manatili lamang sa isip ni Zhao Feng, ngunit sa tuwing ipapalibot ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline power o inaatake ng soul techniques, ang demigod partial thought ay masisira. Mayroon din akong luha ng sirena, soul gathering spirit grass, at iba pang soul items. Sabi ni Zhao Feng, luha ng sirena, soul gathering spirit grass, bilasan mo, ibigay mo sa akin. Maaari kong pagsamahin ang aking estado at maaaring maging isang partial spirit. Ang demigod partial thought ay naiinip. Wala namang librerag pagkain. Hindi mo man lang ako tinulungan kanina, kaya bakit kita tutulungan? Maliban kong, sabi ni Zhao Feng, maliban kong hayaan mo akong maging Panginoon mo. Hindi namumula ang mukha ni Zhao Feng, ni tumaas ang tibok ng puso niya. Ikaw, naging amo ko. Imposible. Dumagundong ang demigod partial thought mula sa Green Spiritual Gourd. Kung gayon maaari kang manatili doon magpakailanman. Kahit na makuha ko ang dugo ng demigod, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong muling mabuhay. Walang emosyong sinabi ni Zhao Feng at tumayo, papaalis na sa hidden book room. Paglabas niya ng silid. Tao, panalo ka. Ang demigod partial thought ay parang nagngangalit ang mga ngipin habang sinasabi nito sa walang magawang tono. Tumanggo si Zhao Feng sa kanyang ulo bilang kasiyahan bago maglagay ng isang maliit na patak ng luha ng sirena sa Green Spiritual Gourd. Sinipsip ng demigod partial thought ang enerhiya mula sa luha ng sirena ng gutom, at ang aura nito ay agad na lumakas. Master, gaano ka kumpiyansa na makuha ang dugo ng demigod? Tanong ng demigod partial thought matapos masipsip ang isang patak. Mahirap sabihin dahil ang dugo ng demigod ay pumasok sa gitnang puntod ng messy graveyard. Hindi sigurado si Zhao Feng. Center Tomb. Ibig mong sabihin. Ang libingan ng demigod. Natigilan ang demigod partial thought. King of Gods, Kabanata 667. Kunin. Ang libingan ng demigod. Noon lamang napagtanto ni Zhao Feng na ang sentrong libingan ay kung saan nakahiga ang demigod. Ang demigod partial thought ay talagang alam ang sitwasyon sa loob ng demigod Forgotten Garden. Ang panganib at kapalaran ay magkasama. Ang katawan ng demigod ay nasa libingan ng demigod, ngunit hindi na ito mabubuhay muli dahil wala ng buhay na natitira dito. Mahiwagang sabi ng demigod partial thought. Alam ni Zhao Feng na ang demigod ay namatay pangunahin mula sa God Tribulation. Isa ng himala na ang katawan ay hindi naging alabok mula sa God Tribulation. Ano ang alam mo tungkol sa libingan ng demigod? Tanong ni Zhao Feng. Kung pamilyar ito sa libingan ng demigod, tiyak na makakaapekto iyon kay Zhao Feng at sa kilos ng munting pas ang magnanakaw. Dahil kakagamit ko lang ng luha ng sirena, nabawi ko ang ilang piraso ng aking alaala, kasama na ang kaunting mapa ng libingan ng demigod. Ang demigod partial thought ay nagpadala ng ilang impormasyon kay Zhao Feng, at ang huli ay tumanggo at nagbigay ng isa pang patak ng luha ng sirena bilang kabayaran. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng nang mabasa niya ang impormasyon. Tila, bukod sa mga panganib tulad ng mga espiritu ng puot at mga bantay, walang kapalaran dito. Magsasalita pa sana si Zhao Feng, ngunit kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang pag-iisip ay sinipsip sa mga nangyayari sa libingan ng demigod. Sa loob ng CP. Boom! Isang iskarlata-lilang espiritu ng puot ang bumuo ng figure ng isang lalaki na nagradiated ng nakakatakot na aura na halos namuo sa realidad. Isang espiritu ng pagkapuot sa Emperor. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Nan Gongsheng, Meng Shi, at mga kasama. Tumakbo ka. Ang espiritu ng puot ng Emperor na ito ay lumampas sa limitasyon ng kung ano ang maaari nating hawakan. Ang gulat ay lumitaw sa mukha ni Wen Luan sa unang pagkakataon. Ang mahinang figure ng lalaki ay nagdulot ng panggigipit ng isang Emperor, na naging dahilan upang manginig ang kanilang mga kaluluwa. Whoosh! Gamit ang pagkakataong ito, ang dugo ng demigod ay lumipad sa kadiliman sa kailaliman ng libingan. Sa puntong ito, sina Wen Luan,
Nan Gongsheng, Meng Shi, at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakadama ng nakamamatay na sensasyon mula sa lahat ng direksyon. Shua. Isang transparent na mata ang lumitaw sa itaas ng maliit na pas ang magnanakaw. Nagawa na ni Zhao Fang ang kanyang desisyon. Kung masyadong mapanganib, gagamitin niya ang spatial movement para iligtas ang munting pas ang magnanakaw. Dahil sa matagal nilang pagsasama, hindi na lamang normal na alagang hayop at amo ang relasyon ng dalawa. Hindi ko hahayaang malagay sa panganib ang munting pas ang magnanakaw kahit na ang dugo ng demigod ang kapalit nito. Nagpasya si Zhao Fang. Kasabay nito, ipinadala niya ang mapa ng libingan ng demigod sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow. Nang matanggap ng munting pas ang magnanakaw ang impormasyon, ibinuka nito ang bibig at tumawa. Hawak nito ang Shadow Kill Imperial Dagger at ang Purple Horn, pagkatapos ay pumasok sa katawan ng Beast King. Nangangahulugan ito na ang karamihan sa presyon ay dadalhin ng halimaw na hari. Masasabing ang munting pas ang magnanakaw ang kasalukuyang pinakaligtas sa lote. Wu. Lumipad ang espiritu ng puot ng Emperor, at ang presyon nito ay nagpakulo ng dugo ng mga henyo. Maging ang halimaw na hari ay nabagabag at bumagal. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumawa at kinokontrol ang halimaw na hari upang bumangga patungo sa isang inukit sa dingding. Tumama sa pader. Nang makita ni Nan Gongsheng at ng kanyang mga kasamahan ang mga kilos ng maliit na pas ang magnanakaw, naisip nilang nabaliw na ang pusa. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay naging sanhi ng paglaki ng kanilang mga mata. Boom! Ang ukit sa dingding ay biglang nagsiwalat ng isang lihim na daanan, kung saan itinago ng halimaw na hari. Tara na! Hindi na inisip ni Nan Gongsheng at ng kumpanya ang tungkol sa dugo ng demigod, tumutok na lang sila sa pagtakas. Magkasama man ang tatlo, malabong matatalo nila ang Emperor Hatred Spirit. Higit pa riyan, mayroong maraming iba pang mga espiritu ng puot sa paligid. Bam! Ang Emperor Hatred Spirit ay tumama sa pasukan, ngunit dahil sa malaking sukat nito, ito ay napabalik. Ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng libingan ng demigod ay hindi simple, kaya ang mga normal na espiritu ay hindi makadaan sa mga dingding. Gayunpaman, ang Emperor Hatred Spirit's magnificent power ay pumasok pa rin sa Soul Dimension at nasugatan si Nan Gongsheng at ang iba pa. Ang munting pas ang magnanakaw ay nasa pinakaharap, at nasa loob ito ng katawan ng halimaw na hari, kaya hindi ito naapektuhan. Ho! Napabuntong hininga si Nan Gongsheng at ang mga kasama. Hindi naabutan ng Emperor Hatred Spirit. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa likuran ng halimaw na hari at pinamunuan ang daan na may mataas at makapangyarihang saloobin. Paanong alam ng pas ang ito ang libingan? Nagkatinginan sina Meng Shi at Wen Luan. Sundin mabuti ang pas ang ito. Nanginginig ang puso ng tatlo. Nawalan sila ng direksyon sa libingan, at ngayon nakasalalay ang kanilang buhay sa pusa. Kinokontrol ng maliit na pas ang magnanakaw ang halimaw na hari at nagpalipat-lipat sa lihim na daanan. Sa isang tiyak na sandali, ang halimaw na hari ay tumalon mula sa lihim na daanan at lumusong sa isang madilim na silid sa ilalim ng lupa. Ang silid ay pinasol na itim. Kahit na ito ay 12-12 ng milenya na ang lumipas, naglabas pa rin ito ng nakakatakot na aura na nakakatakot sa mga Diyos at demonyo. Walang mga palatandaan ng anumang espiritu ng puot, Emperor o kung hindi man, sa loob ng radius na 100 yarda. Walang laman ang silid bukod sa isang itim, sunog na bangkay. Ang nasunog na bangkay ay wala na sa anyo ng tao. Parang isang bukol ng itim na uling. Iyon. Tinitigan ng tatlong King Prodigies ang nasunog na bangkay, at naramdaman nila ang bawal na aura dito. Isang kirot lang nitong ipinagbabawal na aura ay natakot na ang ibang nilalang. Pinigilan. Ang tatlong King Prodigy ay hindi makahinga, at ang mga mata ng halimaw na hari ay napuno ng takot habang ito ay nanginginig sa harap ng nasunog na bangkay. Walang mga palatandaan ng buhay, kaluluwa, o true yuan mula sa bangkay na ito, ngunit maaari pa rin itong magpakita ng nakakatakot na aura. Ang silid ay patay tahimik. Maging ang paligid ay tahimik. Walang mga espiritu sa malapit. Ang bangkay na ito ay malamang na ang katawan ng demigod. Ang ipinagbabawal na aura ay malinaw na hindi nagmumula sa bangkay mismo.
Nagningning ang mga mata ng tatlong King Prodigy habang gumagawa sila ng sarili nilang hula. Shua! Isang mata ang lumitaw sa silid. Naramdaman ni Zhao Fang ang isang ipinagbabawal na aura na dumiretso sa kanyang puso. Ang aura na ito ay tila ang kaaway ng lahat ng bagay sa mundo. Ang katawan ng demigod ay ganap na nawasak. Ang aura ay hindi nagmumula sa katawan. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Kahit na ginagamit niya ang Eye of Heaven, hindi nito mapigilan ang pressure mula sa ipinagbabawal na aura. Iyan ang kapangyarihan ng God Tribulation. Biglang tumunog ang boses ng demigod Partial Thought. Ang kapangyarihan ng God Tribulation. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Hindi nakakagulat na ang katawan ng demigod ay wala na sa anyo ng tao. Namatay ang demigod sa God Tribulation bago ganap na naihanda ang libingan. Malungkot ang boses ng demigod Partial Thought. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang partial thought ng kaluluwa ng demigod. Ang katawan mismo ay hindi gaanong halaga, ngunit ang kapangyarihan ng God Tribulation sa katawan ay lubhang mahalaga. Malaki ang maitutulong nito sa iyong paglilinang ng kidlat. Sinabi ng demigod Partial Thought. Ang kapangyarihan ng God Tribulation. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Ang gayong kapangyarihan ay maaaring pumatay sa mga demigod. Mula doon, makikita ng isa kung gaano ito kahalaga. Maging ang ilang Mystic Light Realm Sacred Lords at demigods ay magiging interesado dito. 80 hanggang 70% ng Mystic Light Realm Sacred Lords na sumusubok na makapasok sa Heavenly Divine Realm ay magiging alikabok, ngunit ginamit ng demigod ang kanyang katawan upang sumipsip ng malaking halaga ng kapangyarihan ng God Tribulation at ang kanyang katawan ay hindi nawasak. Mula dito, makikita kung gaano siya kalakas. Isang maliit na hakbang lang ang layo niya sa Heavenly Divine Realm. Bumantong hininga ang demigod Partial Thought. Pagkarinig hanggang doon, naunawaan ni Zhao Fang kung gaano kahalaga ang kapangyarihan ng God Tribulation. Ang sino mang may karapatang sumubok na makapasok sa Heavenly Divine Realm ay isang dalubhasa, kahit noon pa man, isa lamang sa 10 ang magkakaroon ng bangkay na natitira pagkatapos ng God Tribulation. Mula sa isang tiyak na pananaw, masasabing ang bangkay na ito na may kapangyarihan ng God Tribulation ay ang pinakamahalagang bagay sa buong Demigod Forgotten Garden. Kahit na ang dugo ng demigod ay hindi nagkakahalaga ng higit pa dahil ang dugo ng demigod ay hindi gaanong nagagamit sa isang Mystic Light Realm, samantalang ang bangkay ay mahalaga sa parehong Mystic Light Realm Sacred Lords at demigods. Ang kapangyarihan ng God Tribulation ay nagmumula sa Divine Lightning. Sa makatuwid, ang bangkay ay may malaking pakinabang sa akin. Si Zhao Fang ay labis na nasa sabik. Meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay umupo sa Beast King at hinawakan ang Shadow Kill Imperial Dagger bago dahan-daang gumalaw patungo sa sunog na bangkay. Si Nan Gongsheng at ang mga kasama ay hindi pipi. Malamang nahulaan nila ang kasaysayan ng bangkay na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong lihim na ang demigod ay namatay sa God Tribulation. Medyo malaki ang bangkay. Maaari nating putulin ito ng magkasama. Sabi ni Zhao Fang. Napakahirap putulin ito gamit ang kapangyarihan ng isang tao lamang. Maging ang mga aksyon ng mga hari ay mahigpit na paghihigpitan sa harap ng bangkay. Sige. Hindi tumanggi ang tatlong King Prodigy. Nagpasya pa rin silang gamitin ang Shadow Kill Imperial Dagger ng magkasama para putulin ang bangkay. Weng. Isang matalim na ningning ang lumitaw sa ibaba ng Shadow Kill Imperial Dagger habang tumutusok ito patungo sa sunog na bangkay sa ibaba. Ding. Mahigit 70% ng kapangyarihan nito ang nabawasan dahil sa kapangyarihan ng God Tribulation ng dumapo ito sa bangkay. Isang mahinang gasgas lang ang naiwan. Pangit ang mga ekspresyon ng tatlong King Prodigy. Kung magpapatuloy ito, malamang na kailangan nila ng isang araw o dalawa para hatiin ang bangkay. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa halaga nito, ang tatlong King Prodigy ay hindi umatras. Ang pagtabi ng isa o dalawang araw, kahit isang buwan o dalawa ay sulit. Ding. 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 Ang apat ay magsasama-sama tuwing 4 o 5 hininga at hinihiwa patungo sa nasunog na bangkay. Ang pinagsamang lakas ng 4 sa Shadow Kill Imperial Dagger ay sapat na para pumatay ng mahinang hari. Shua. Ang Eye of Heaven ni Zhao Fang ay nawala sa silid, ngunit hindi ito nawala sa libingan.
Hindi nagtagal ay nakita ng kanyang mata kung saan nagtatago ang dugo ng demigod. Ang kamalayan ng dugo ng demigod ay lubhang mahina, ngunit isang gintong liwanag ang lumitaw sa paligid nito nang maramdaman nito ang Eye of Heaven. Naghahanda akong makuha ang dugo ng demigod. Sinabi ni Zhao Feng sa demigod partial thought. Spatial movement. Isang whirlpool ang bumalot sa dugo ng demigod, at ang whirlpool ay may pamilyar na mental energy aura dito. Shua. Ang gininto ang patak ng dugo ay nilamon ng whirlpool at naglaho. Akin na ngayon ang dugo ng demigod. Ang Eye of Heaven ay nagsiwalat ng kislap ng kagalakan bago naglaho. King of Gods, Kabanata 668. Sino ang nakakaalam kung sino ang mamamatay sa kaninong mga kamay? Sa Hidden Book Room, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Kunyon partial thought, mukhang hindi kaganap na inutil. Ang Kunyon partial thought ay ang pangalang ibinigay ni Zhao Feng sa Demigod's partial thought dahil ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay tinawag na Kunyon. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, isang malabong gininto ang patak ng dugo ang lumutang sa napakaitim na lugar. Ito ang asensya ng dugo ng demigod. Ang proseso ng pagkuha ng dugo ng demigod ay naging mas madali kaysa sa inaasahan. Ang dugo ng demigod ay may sariling kamalayan, kaya nakaramdam ito ng paggalang at takot sa mental energy aura ng may-ari nito. Ang Kunyon partial thought ay nahati mula sa espiritu ng demigod, kaya malinaw na may parehong aura ito sa espiritu ng demigod. Nang marinig ni Zhao Feng na tinawag ang kanyang sarili na hindi ganap na walang silbi, ang Kunyon partial thought ay nagkaroon ng pagnanasang umubo ng dugo. Ang isang mar-angle na demigod partial thought ay nagkaroon lamang ng impresyon ng walang silbi kay Zhao Feng. Kahit na mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng Kunyon partial thought at isang partial spirit, mayroon pa rin itong sariling mga iniisip at kaunting alaala. Master, ngayong nakuha mo na ang dugo ng demigod, maaari na akong mabuhay muli. Umaasang sinabi ng Kunyon partial thought. Kapag ang isa ay umabot sa ranggo ng demigod, kahit na ang kanilang mga katawan ay nasira, maaari silang rebirth mula sa dugo hanggat may isang patak ng dugo na natitira. Siyempre, ito ay sa ilalim ng batayan na mayroong kahit isang mental na enerhiya na naisip pa rin doon. Ngayon, natupad na ng Kunyon partial thought at ng demigod ang mga kinakailangan. Ang dugo ng demigod ay dugong asensya ng demigod, at ang Kunyon partial thought ay hindi lamang isang normal na mental energy thought. Mayroon itong sariling mga iniisip at alaala. Ito ay halos nasa antas ng partial spirit. Nabubuhay mula sa dugo. Ito ay isang maalamat na paraan na lumalaban sa langit. Inaasahan ito ni Zhao Feng, ngunit hindi ito basta-basta mahawakan. Isinasantabi ang anumang bagay, ang kapangyarihang nasa loob ng dugo ng demigod ay masyadong malakas. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang Kunyon partial thought pagkatapos mabuhay muli? Tatalakayin natin iyan pagkatapos nating umalis sa Demigod Forgotten Garden. Sagot ni Zhao Feng. Siya ay may sariling mga iniisip, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya ibibigay ang lahat ng dugo ng demigod sa Kunyon partial thought para muling mabuhay. Kailangan niyang dagdagan ang sarili niyang lakas pati na rin pahinin ang nabuhay na demigod Kunyon. May 2.5 araw pa bago magsara ang Demigod Forgotten Garden. Napaisip si Zhao Feng. Ang kanyang pangunahing focus ay hindi na sa pangangalap ng mga kayamanan. Sino ang nakakaalam kung sino ang mamamatay sa kaninong mga kamay sa pursuit of death? Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng na may intensyong pumatay habang nakatingin siya sa direksyon ng puntod ng demigod. Kasabay nito, sa loob ng silid ng libingan ng demigod, ang 3 king prodigy at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagsama-sama upang putulin ang sunog na bangkay, ngunit biglang nakaramdam ng lamig si Wen Luan. Ang kanyang 10,000 ancient races na maalamat na bloodline ay may matinding pandama sa panganib. Shua. Lumitaw ang Eye of Heaven sa loob ng silid na may mahinang kislap. Ang 3 king prodigy ay nag-anay sa Eye of Heaven na lumitaw, ngunit ang emosyon sa mata ay nagparamdam sa kanila ng pagkatalo. Malamang na hindi maisip ng 3 na matagumpay na nakuha ni Zhao Feng ang dugo ng demigod. Gagawin ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang sikreto ng dugo ng demigod dahil may plano siyang buhayin ang demigod. Kung ang lihim na ito ay malalaman sa mundo,
ang buong True Martial Sacred Land ay magugulat. Pag-revive ng demigod, gaano nakakatakot ang planong ito. Gusto ko lang ang ulo ng katawan ng demigod. Walang emosyong sabi ng Eye of Heaven habang lumulutang ito sa hangin. Ang dahilan kung bakit gusto niya ang ulo ay dahil ang ulo ay nakaharap sa karamihan ng kapangyarihan mula sa God Tribulation. Alam ni Zhao Fang ang lahat ng iyon mula sa Kunyon Partial Thought. Bakit ikaw ang unang pumili? Malamig na tumawa si Meng Shi, ngunit hindi niya talaga inisip iyon. Si Meng Shi ay talagang hindi nasisiyahan kay Zhao Fang. Ninakaw ng taong ito ang nakatagong card na inihanda ng kanyang amo para sa kanya, pagkatapos ay ginamit ang card na ito para maging kapantay ng iba pang tatlong King Prodigy. Hindi man lang kayo makapasok ng ligtas sa lugar na ito kung wala ang patnubay ng munting pasang magnanakaw. Higit pa rito, nabasa ko na ang lahat ng libro sa loob ng Hidden Book Room, kaya mas marami akong alam na impormasyon tungkol sa libingan ng demigod kaysa sa iyo. Tiwalang sabi ni Zhao Fang. Ang libingan ng demigod. Nagpalitan ng tingin ang tatlong King Prodigy. Mukhang marami talagang alam si Zhao Fang tungkol sa Center Tomb. Higit pa rito, natapos na bang basahin ni Zhao Fang ang lahat ng libro sa Hidden Book Room. Bagamat tila may kapansanan, ang pagkuha ni Zhao Fang ng ilang kayamanan mula doon ay lampas sa inaasahan. Isang ulo lang, nagkibit balikat si Nan Gongsheng. Siya at si Zhao Fang ay nasa parehong panig pa rin. Ang tatlong King Prodigy ay sumang-ayon na si Zhao Fang ang kunin ang ulo. Ngunit, Zhao Fang, dahil marami kang alam tungkol sa libingan ng demigod, kailangan mo kaming ilabas ng ligtas. Kinakailangan ni Meng Shi. Nawalan sila ng direksyon pagkatapos pumasok sa libingan, at magiging puno ng panganib kung basta-basta silang aalis pagkatapos hatiin ang bangkay. Siyempre, isang mahinang kislap ang lumitaw sa mata, ngunit malamig na tumawa si Zhao Fang. Sa katotohanan, hanggat ang isa ay may isang bahagi ng katawan ng demigod, ang aura ng God Tribulation ay magpapalayad sa mga espiritu. Gayunpaman, ang tatlong King Prodigy ay nakatuon sa paghahati ng bangkay, kaya hindi pa nila naisip iyon. Mabilis na lumipas ang oras, at halos 2 araw ang lumipas. Sa wakas ay nahati na ang katawan ng demigod. Pinili ni Zhao Fang ang ulo ng demigod at hinayaan ang maliit na pasang magnanakaw. Kinuha ni Wen Luan ang mga binti, kinuha ni Meng Shi ang mga braso, iniwan ang katawan kay Nan Gongsheng. May isang araw pa bago magsara ang Demigod Forgotten Garden. Sabi ni Nan Gongsheng. Isa pang araw. Nagkatinginan sina Wen Luan at Meng Shi. Ang mga bahagi ng katawan ng demigod ay maaaring maitaboy ang mga espiritu. Sabi ni Wen Luan. Matapos makuha ang mga bahagi ng bangkay ng demigod, napagtanto nila ito, na nangangahulugan na hindi sila masyadong aasa sa impormasyon ni Zhao Fang tungkol sa libingan ng demigod. Miyaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay umupo sa halimaw na hari at siya ang unang umalis. Sundan mo. Sina Wen Luan at Meng Shi ay sumunod na malapit sa likuran. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, ginawa rin ito ni Nan Gongsheng. Ang munting pasang magnanakaw ay naging pinuno ng partidong ito. Si Zhao Fang ay may impormasyon tungkol sa libingan ng demigod, at tiyak na hindi siya susuko sa dugo ng demigod. Higit pa rito, ang Eye of Heaven ni Zhao Fang ang may pinakamalaking bentahe dahil ito ay nasa himpapawid. Marahil ay natagpuan na niya ang dugo ng demigod. Ang tatlong King Prodigy ay may kanya-kanyang iniisip. Anuman, kailangan nilang sundin ang pusa. Miyaw. Lumitaw sa mga mata ng maliit na pasang magnanakaw ang pagiging mapaglaro at pangungutya habang nakatingin ito sa tatlong alilang hari. Gayunpaman, sa ilalim ng utos ni Zhao Fang, ang maliit na pasang magnanakaw ay kailangan pa ring magpakita ng palabas, kaya nagsimula itong hanapin ang libingan ng demigod. Shua. Lumilitaw paminsan-minsan ang Eye of Heaven, na parang tinutulungan ang munting pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagkunwaring tinatangay ang tatlong King Prodigy ngunit nauwi sa pagkabigo sa bawat pagkakataon. Zhao Fang, nahanap mo na ba ang dugo ng demigod o hindi? Nag-message si Nan Gongsheng. Masyadong komplikado ang layout ng libingan ng demigod at napakaliit ng dugo ng demigod. Hindi ko alam kung saang sulok ito nagtatago. Sagot ni Zhao Fang.
Bagamat sinabi niya iyon, ginawa pa rin ni Zhao Feng na kumilos ang munting pasang magnanakaw na para bang nakatakdang hanapin ang dugo ng demigod. Malinaw na nakasalubong nila ang mga espiritu ng puot sa daan, ngunit ang mga bahagi ng katawan ng demigod ay natakot sa kanila. Gayunpaman, may mga pagbubukod. May mga emperor na puot na espiritu na nag-iingat sa bangkay ng demigod at hindi lalapit dito, ngunit magpapakawala sila ng mga pangmatagalang pag-atake. Ang tatlong King Prodigy ay labis na nataranta nang makaharap ang isang emperor na galit na espiritu, kaya tumakbo sila habang naghahanap pa rin. Walang kamalay-malay, pinangunahan ng munting pas ang magnanakaw ang grupo sa pasukan ng libingan. Meow-meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay nakalaylay ang ulo habang iniiwan nito ang libingan ng demigod sa likod ng halimaw na hari. Ang tatlong King Prodigies ay puno ng kawalan ng kakayahan at pagkabigo, ngunit kailangan nilang isuko ang dugo ng demigod. Ang laki ng dugo ng demigod ay napakaliit. Matapos itong mawala sa pagsubaybay, ito ay magiging tulad ng paghahanap ng isang karayom sa gitna ng karagatan. Higit pa rito, ang libingan ng demigod ay puno ng panganib. Kung hindi dahil sa bangkay ng demigod na nagtataboy sa mga espiritu, ang tatlong King Prodigy ay maaaring namatay doon. Sa bakana ng libingan, kumikinang sa lamig ang mga mata ni Wenluan habang nakatingin ito sa direksyon ng maliit na pas ang magnanakaw. Nagsimulang mag-usap ang mainit na kabataan at si Mengshi. Walang problema, tutulungan kitang alagaan ang brat na iyon. Lumitaw ang lamig sa napakagandang mukha ni Mengshi. Hindi niya gusto si Zhao Feng dahil sa pribado at pampublikong usapin. Sa isang pribadong bagay, ninakaw ni Zhao Feng ang kanyang purple na sungay, at para sa relasyon sa publiko, si Zhao Feng ay isang henyo ng Mystic True Sacred Clan, at siya ay isang malaking dark horse sa mga henyo. Mula sa pagsakop sa Purple Smoke Lake hanggang sa pagkuha ng Skylock ang Bao, pagkatapos ay sa wakas ay makipagsagupaan sa tatlong King Prodigies. Pinatunayan ng mga hakbang na ito kung gaano siya nakakatakot. Siyempre, hindi niya alam na nakuha rin ni Zhao Feng ang dugo ng demigod, kung hindi lang ito magiging rating ng Dark Horse, kundi ang pinakamalaking panalo. Nararamdaman ko ang direksyon ng batang iyon. Kahit isang araw na lang ang natitira, sapat na iyon para patayin siya. Nakakamatay ang ngiti ni Wenluan. Habang nagpaplano ang dalawa, meow. Ang halimaw na hari na kinauupuan ng munting pas ang magnanakaw ay biglang tumigil at nanlamig. Boom! Ang halimaw na hari ay naglabas ng magnificent power na pumipilit sa mainit na kabataan. Bumilis ang tibok ng puso ng mainit na kabataan. Roar! Ang halimaw na hari ay sumugod patungo sa mainit na kabataan. 70% lang ng kapangyarihan nito ang magagamit, kaya hindi sagrado ang mainit na kabataan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago sa susunod na sandali. Soul Restriction. Isang malamig, transparent na asol na mata ang lumutang sa itaas ng dalawa. Nanlamig ang katawan ni Wenluan habang pinipigilan ng dark purple chain ng kidlat ang kanyang kaluluwa. Ito ay isang controlling type technique na naintindihan ni Zhao Feng mula sa Dark Eye Secret Manual. Ang target ng soul restriction ay malinaw na ang kaluluwa. Buksan. Binuksan ni Wenluan ang bloodline ng kanyang Heaven Sun Battle Race at nagsimulang kuminang tulad ng isang Golden War God. Gayunpaman, sa ilalim ng Eye of Heaven state, si Zhao Feng ay may totoong king intent, kaya ang soul restriction ay sapat na upang paghigpitin ang sinuman sa ibaba ng Void God Realm. Nagpumigla si Wenluan, at nagsimulang manginig ang mga kadena, ngunit hindi ito masisira ng ilang sandali. Nightmare Dimension. Si Mengshi ay malinaw na hindi uupo doon at manunood. Ginamit niya ang kanyang soul bloodline para malagpasan ang soul restriction ni Zhao Feng. Ngunit sa sandaling ito, Shua, isang pilak na figure ang lumitaw sa tabi ng mainit na kabataan kasama ang kaguluhan sa espasyo. Nan Gongsheng. Ang mga ekspresyon ni Wenluan at Mengshi ay kapansin-pansing nagbago. Mystic Spatial Split. Malamig ang ekspresyon ni Nan Gongsheng habang nagpadala siya ng matalim na pilak na spatial crack patungo sa mainit na kabataan.